Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayon dakilang kapistahan ng pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa Panginoon. Ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa isang dalaga, si Maria, upang ipabatid na siya'y maglilihi at isisilang niya ang Diyos na magiging tao, tagapagligtas ng sangkatauhan. Kaya ito'y dakilang kapistahan. Ating hingin ang tulong ng Diyos, lalo na ang panalangin ng Mahal na Birhen, upang tayo pagpalain sa ating pagsimba. Ang mga nagpamisa't kilala sila ng Diyos, ay pagpalain nawa ng Diyos, pagbigyan sa kanilang kahilingan. Kasama din ang intensyon, ang palagi ang sa ating misa'y nakasubaybay. Humingi muna tayo ng tawad para maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mo ang iyong salita ay maging totoong tao sa sinapupunan ng Mahal na Birheng Maria. Kaming sumasampalataya sa Diyos na totoo at tao ring totoo, ang aming tagapagligtas, ay pagindapatin mong makasalo sa kanyang pagka-Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akas, "Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng Siyon o sa kaitaasan ng langit." Sumagot si Akas, "Hindi po ako hihingi, hindi ko susubukin ang Panginoon." Sinabi ni Isaías, "Pakinggan mo, sambayanan ni David, kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao? At pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot. Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, at ito'y tatawaging Emmanuel, sapagkat ang Diyos ay sumasa atin." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, ang dugo ng mga toro at mga kambing ay hindi makapapawi ng mga kasalanan. Dahil diyan, nang si Kristo'y manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, "Ang mga hain at handog ng mga hayop ay hindi mo ibig, kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tumdid ang iyong kalooban, ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin." Sinabi muna niya, "Hindi mo inibig o kinalugdan ang mga hain at handog na mga hayop, mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan. Bagamat ito'y inihahandog ayon sa kautusan." Sa kanya sinabi, "Narito ako upang tugdin ang iyong kalooban." Inalis ng Diyos ang unang handog na pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Jesucristo sa ating mga kasalanan
sa pamagitan ng minsang paghandog ng kanyang sarili. At iyo'y sapat na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos." Wika niya, "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paano mangyayari ito, gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog. Ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ito, mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Gandang umaga din po, Father. Welcome, Father Sam. Yeah. Okay. Ngayon po'y piyesta ng Annunciation. Narinig naman natin ang pagbasa tungkol sa Annunciation. Ano ga ito? Ano ang Annunciation? Ito po'y ang pagsusugo ng Diyos kay Anghel Gabriel. Puntahan mo si Maria. Sabihin mo, siya'y maglilihi at manganganak. At ang kanyang ipanganganak ay Diyos na magiging tao. Yan ho. Yan po ang Annunciation. Ating alamin ang magandang aral tungkol dito. Magandang batid natin ang tungkol sa Annunciation, ang pagbasang ito na ating napakinggan. Okay. Ito'y kapiyastahan ng pagpapahayag tungkol sa Panginoon. Ito ay considered as the greatest news ever proclaimed. Yan ho ito. Ipinagdiriwang natin ang Annunciation na ito. Ang kapiyastahan ng pag-alaala natin sa paglapit ng Anghel Gabriel kay Maria, dala ang napakagandang balita. Ang sandali na ang sangkatauhan na sugatan dahilan sa kasalanan ay binigyan ng Diyos ng bagong pag-asa. Sa araw na ito, nagsimula ang napakalaking pagpapala sa sangkatauhan, sapagkat ang Diyos na tagapagligtas ay darating. Una niyang magiging tahanan sa loob ng 9 na buwan ay ang sinapupunan ng isang dalaga. Isisilang ng isang dalagang pinagpala sa lahat ng kababaihan.
Tunay ngang ang Annunciation ay isang dakilang hiwaga. 9 na buwan bago ang Pasko. Ipinapaalaala sa atin na ang Diyos ay hindi na natiling malayo. Sa halip siya ay naging isa sa atin, Emmanuel. Gaya ng sinabi ni Agustin, ito'y bunga ng pagmamahal ng Diyos sa ating lahat. God loves each of us as if there were only one of us. Sa sobrang pagmamahal ng Diyos, pinili niyang makibahagi sa ating pagkatao sa pamamagitan ng pagiging tao. Bakit? Upang tayo naman ay makabahagi sa kanyang pagka-Diyos. Ang pangyayaring ito ay lampas sa ating lubos na pangunawa. Ito'y isang regalo, hindi kayang sukatin ng isip ng tao. Hindi ka panipaniwala, pero totoong nangyari. Kaya nga ito'y mahiwaga. Isang biyayang nag-aangat sa ating pagkatao tungo sa buhay kabanalan at buhay sa kalangitan balang araw. Sa sandaling iyon, nagtagpo ang Diyos at ang tao. Tulad ng sinabi ni Saint Athanasius, the Son of God became man so that we might become God. Sa dakilang planong ito ng Diyos, may isang mahalagang tauhan. Of course, ang mahal na Birheng Maria. Ang Annunciation ay hindi lamang kwento ng kapangyarihan ng Diyos, kundi kwento rin ng ganap na pagsunod ng tao, particularly ng mahal na Birhen. Isang perpektong yes sa kalooban ng Diyos. Kung kalooban mo, so be it. I accept. Nang marinig ni Maria ang mensahe ng anghel, magiging ina ka ng Diyos. May dahilan upang siya'y matakot, sapagkat mahirap ito. Mabahala o magalinlangan. Ngunit hindi. Sa kabila ng lahat, higit niyang pinili ang magtiwala. Gayun din ito sa atin, paanyaya. Ang mga salitang be not afraid, huwag kang matakot, anabyati paura. Okay, huwag kang matakot. Ay hindi lamang pampalakas ng loob. Ito ay paanyaya sa ganap na pagtitiwala ng tao sa Diyos. At tumugon siya ng buong kababaang loob. Sabi niya, behold the handmaid of the Lord, be it done unto me according to your word. Yan. Piat niki secundum verbum tuum. Okay. Ayan ang kanyang piyat. So, yes. Gaya ng sinabi ng isa sa mga santo, Saint Bernard of Clairvaux, the Word waited for the consent of Mary. Ang kanyang oo ang nagbukas ng pintuan ng kaligtasan. Ang pagsuway ni Eva ay napalitan ng pagsunod ni Maria, kung saan pumasok ang kasalanan sa pamamagitan ng pagsuway, pumasok naman ang biyaya sa pamamagitan ng pagsunod. The disobedience of Eve was replaced by the obedience of Mary. Kaya nga mga kapatid, ang Annunciation ay kwento rin ng pagtitiwala ni Maria sa Ama. Ipinakita ni Maria na ang tunay na pananampalataya ay hindi nakabatay sa ganap na pag-unawa, higit pa sa isip, faith, sa ganap na pagsuko sa Diyos, ang ganap na pananampalataya. Nabatid ni Maria na ang Diyos ang may hawak ng lahat. God is the one in control. Kaya't kahit hindi malinaw ang lahat, nagtiwala siya. Ang pananampalataya nagtitiwala kahit hindi naunawaan ang mga mangyayari.
Sa ating buhay, ilan sa atin ang kuminsay natatakot magsabi ng, "Yes, Lord." Oo. Ilan sa atin ang nagdadalawang isip kapag tinatawag tayo ng Panginoon. Ang halimbawa ni Maria ay paanyaya rin sa ating lahat. Isang paanyaya na magtiwala ka, sumunod ka, magpakatatag ka, hindi kita pababayaan. Tunay ngang siya ay full of grace. Pinaggracia plena, pinagpala, puspos ng biyaya, at naging daluyan ng biyaya para sa buong mundo. Ang pinagpapala ay nagiging pagpapala sa kapwa dapat. Ngunit ang mabuting balita ay hindi lamang para sa kanya. Ito ay para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. Kaya nga dapat tayo ay maging eternally grateful sa kabaitan ng Diyos. At may inspirasyon tayo ang ating mahal na ina. Na ang Diyos ay hindi malayo. Ang Diyos ay malapit, napakalapit, sapagkat siya'y naging tao para sa atin. Kaya nawa, tulad ni Maria, matuto tayong magsabi sa ating Diyos, "Yes, Lord." At ito'y dapat yes araw-araw. Sa bawat oo natin, patuloy ding isinisilang si Kristo sa ating buhay. At nakakatuwang meron tayong Mariang magandang halimbawa. Siya ay full of grace and she becomes the channel of grace for all. Sana ang kapiyastang ito ay maging dapat tayong maging katulad ni Maria. Laging oo sa paanyaya ng Diyos at laging nagtitiwala at umaasa sa Kanya. Tayo po'y tatayo. Ang ating pong dadasalin ay sumasampalataya, pero yung pong isang kung tawagin natin ay isang paraan, Nicene Creed. Kayo po'y sumunod na lamang kung kayo makakasunod. Sumasampalataya ako sa isang Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat na nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagpapanahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos na totoo, buhat sa Diyos na totoo, sumilang at hindi ginawa. Kaysa ng Ama sa pagka-Diyos at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao at dahil sa ating kaligtasan, siya ay nanaog mula sa kalangitan. Nagkataoang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, kay Mariang Birhen at naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin, nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa ikatlong araw ayon sa banal na kasulatan, umakyat sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay, na nanggagaling sa Ama at sa Anak. Sinasamba siya at pinararangalan kaisa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang Katolika at Apostolika, gayon din sa isang binyag, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay ko ang muling pagkabuhay ng nangamatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, tugunin natin ang paanyaya ng ating mapagkalingang Ama na tayo lumapit at hingin ang biyaya upang matupad sa atin ang kanyang pangakong kaligtasan. Sa bawat pagdalangin po, sabihin nyo, Panginoon, kaawaan mo kami, dinggin. Pakiulit po. Panginoon, kaawaan mo kami at dinggin.
upang ang pangakong kaligtasan ng Diyos ay pagsumikapang matamo ng Simbahang Katolika sa pamumuno at paggabay ng banal na Papa, ng lahat ng mga obispo at mga pari. Manalangin tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, marapatin mong tanggapin ang paghahain ito ng iyong sambayanan upang ang kinikilalang pasimula ng pag-iral nito noong pa mang ang iyong anak ay magkatawan tao ay siyang ikagalak sa pagdiriwang nito ngayon dakilang kapistahan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya ay naging hindi na iba sa amin nung lokoban ng Espiritu Santo ang mahal na Birheng nanalig sa pagbabalita ng anghel. Siya'y dinala sa sinapupunan ng maibiging inang si Maria, kaya't natupad ang iyong pangako sa sambayanan mong unang hinirang at naganap ang higit pa sa inaasam ng lahat ng mga bansa sa sangkatauhan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinadakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulan. Sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ipagbunyi natin, ipahayag nating lahat ang misteryo ng pananampalataya. Aming lang Mesiyas, balik sa wakas sa Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at angkalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon, aming Papa Gilbert, aming Arsobispo ng mga Obispo, lahat ng mga pari. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa na mga apostol, ni Santa Rita ng Cassia, aming patrona, lahat ng mga martir, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Amen. Awitin natin ang panalangin nating mga anak ng Diyos.